No, ayan o guys, babalikan at babalikan talaga kayo ng good karma ngayong 2024. Ayan o, hindi kayo papabayaan ng inyong mga kapamilya, ng inyong mga mahal sa buhay. Lalo na kung, let's say for example, meron kang partner or specific person, asawa, jowa, ganyan. Siya yung unang-unang aalalay sa'yo. Hindi ka papabayaan ng person mo. For some of you, kung meron kang dinidream na negosyo, dream na investment, let's say for example, gusto mong magtayo ng restaurant or karinderya or kapihan, ganyan, kung ano man, yung dinidream mo na yon, maaari siyang ma-push guys ngayong 2024. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Pera 2024, Money 2024 kapalaran mga kapixie. Tingnan natin yung inyong money energy para sa 2024 para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Sagittarius. Ito yung energy ng money mga kapixie. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Sagittarius. Ito guys. So Sagittarius, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Titingnan natin yung kabuuang money energy nyo ngayong 2024 guys. Kung positive or negative. Kung negative, huwag kayo mag-alala kasi ibig sabihin lang nun, either may blocks kayo mga kapixie na pwede nyo namang ma-overcome. Maganda nga yun, alam nyo, para na-overcome nyo siya. So, meron tayong presence ng earth signs dito mga kapixie, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, ito yung positive and negative energy guys. So, nahin natin yung negative energy kasi yung iba sa nyo, marami kayong problema, marami kayong gastusin, marami kayong bigat ng dalahin mga kapigsi, and yung mga bigat ng dalahin na yun yung dahilan kung bakit nai-stuck kayo sa inyong pamumuhay. For some of you, pwedeng breadwinner kayo sa family nyo tapos parang walang tumutulong sa inyo, or pwedeng may tumutulong sa inyo pero mas marami yung umaasa sa inyo kesa sa tumutulong sa inyo mga kapigsi. Pero for some of you naman, ang nararamdaman ko naman dito is kahit na marami kayong bigat na dinadala, masaya naman kayo because you're doing it for your family and for your loved ones, at saka responsible kayong tao, no? Accountable, responsible kayo, and independent din kayo, na hindi kayo humihiling or humihingi ng tulong sa ibang tao. Parang giver kayo, gusto nyo na nakapagbigay kayo ng kasiyahan sa ibang tao. So okay lang yun mga kapixie, no? Pero sometimes kapag hindi mo na kaya, ilabas mo, kumbaga sabihin mo sa mga kamag-anak mo or sa pamilya mo na help, kailangan ko ng tulong, 911, okay? Hindi masamang magsabi para maintindihan nila na nahihirapan ka rin. Pero ang maganda nito, mga kapixie, may good karma ka, no? May good karma na babalik sa'yo, guys, because the universe is watching you. And yung mga kapamilya mo, yung sinabi ko sa'yo na mga kapamilya mo na tinutulungan mo, handa rin silang magbigay ng tulong sa'yo kapag ka ikaw ay nagsabi. So, minsan kasi hindi natin sinasabi yung mga saloobin natin, kaya parang akala natin tayo sa atin lang lahat, ganyan. Pero pag nagsabi kayo sa kanila guys, tutulungan naman nila kayo. So, wag kayong mahiyang magsabi sa mga kapamilya nyo kasi ready naman sila na tulungan ka. And yung isa pang sinabi ko sa inyo, ayan o guys, babalikan at babalikan talaga kayo ng good karma ngayong 2024. Ayan o, hindi kayo papabayaan ng inyong mga kapamilya, ng inyong mga mahal sa buhay. Lalo na kung, let's say for example, meron kang partner or specific person, asawa, jowa, ganyan. Siya yung unang-unang aalalay sa'yo. Hindi ka papabayaan ng person mo. For some of you, kung meron kang dinidream na negosyo,
dream na negosyo, dream na investment. Let's say for example, gusto mong magtayo ng restaurant or karinderya or kapihan, ganyan, kung ano man yung dinidream mo na yon, maaari siyang ma-push guys ngayong 2024, okay? So yung mga milk tea, ganyan. Or kung ano man guys, kahit ano, mga example lang yon, pero kahit ano pa yung negosyo na gusto mong pasukin, mapupush yan ngayong 2024. So make sure na mag-ready na kayo, no? Kasi by 2024, nararamdaman natin yung pagiging busy nyo mga kapiksi. Mag-ingat din kayo guys, no? Sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, kasi lumabas dito ito yung energy ng manduloko guys. Ayaw na ayaw natin tong lalabas. Kahit sa relationship, kasi pag sa relationship, betrayal, and sa pera naman, manggagacho, no? Mang-aabuso. So, iwasan natin magtiwala sa strangers or even sa mga kakilala natin. Mag-minor-minor tayo guys sa paglalabas ng pera. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, yung mga signs na yan, maging alerto ka. Baka may ganyan sila sa kanilang natal chart, and maaari yan yung mga taong mapang-abuso, no, na pagsamantalahan ka. So guys, no, konting ingat pagdating sa paglalabas ng pera. Yeah, so para hindi kayo masyadong ma-scam or maloko or mapagsamantalahan kahit pa yung mga kakilala nyo mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo baka mautangan kayo, ganyan, tas hindi na bumalik yung pera. O kaya naman, invite kayo na sumali sa mga scam pala, no, na hindi rin nalalaman. So, may chance na makarecover kayo sa inyong mga financial struggles, mga kapiksi. Kung kayo ay nakaka-experience ng mga financial struggles or mga financial troubles, mga problema sa pera, dadating yung solusyon sa inyo, no? So, the universe, let's say, for example, ngayon, habang pinapanood nyo siya, mga kapiksi, nakaka-experience kayo ng mga problema sa pera, bombay, utang, 5-6, loan, ganyan, dadating yung parang bibigyan ka ng chance ni universe na mahanap yung mga tamang solusyon para mapagaan yung inyong kaperahan, para hindi na kayo palaging nangungutang mga kapiksi, or para hindi na kayo ma-short, ganyan. Parang bibigyan niya kayo ng chance na matuto, na yung iba sa inyo parang I'm sensing na maaari kayong magkaroon ng multiple streams of income or other sources of income aside dun sa, let's say for example, may trabaho ka ngayon, baka magkaroon ka ng racket, ganyan, side racket, side hustle na pwedeng makatulong sa'yo. O kaya naman kung parang nagde-develop ka ng iba pang skills, no, other skills. So let's say for example, may full-time ka na trabaho, tapos pag uwi mo ng bahay, may part-time ka pa na trabaho, no, online, ganyan, or kung saan man, or baka nag-online selling ka or whatever. Pero parang gagawin yung ibibigay sa'yo ni universe yung mga solusyon na kailangan mo para masolusyonan mo yung mga problema mo sa kaperahan, mga kapiksi. Alright? So, overall, although may mga negative, mga kapiksi, mas marami pa rin naman yung mga positive. Yung mga negative, guys, ituring nyo siya na babalasan nyo or reminder para maiwasan nyo. And then, yung mga positive naman, yun yung i-highlight nyo, no? I-accentuate nyo. Accentuate the positive, eliminate the negative, guys. Yun yung palagi kong sinasabi sa inyo. Pag negative, wag nyong buhusan ng atensyon para hindi siya mag-exist sa 3D nyo, sa reality nyo. I-focus ang atensyon dun sa mga positive para yun yung mag-reflect sa buhay nyo. Alright? So, yung mga magagandang energy dito, like dreams coming true, yan, i-mind nyo na yan, mga kapiksi. Mind good karma, diba sabi ko sa inyo may mga good karma kayo. So, mind good karma, mind new business, no, kasi yung iba sa inyo magtatayo ng negosyo, ganyan. So, mind blessings, mind kasaganaan, i-mind nyo yan para talagang ma-experience nyo siya sa inyong physical reality by 2024. Alright? Okay, so ito naman guys, ito yung mga money manifesting techniques para sa inyo. So, shuffle ko to. Habang sinashuffle natin to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman ngayon 2024? Kapiksi, kung gusto mo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news kasi meron tayong mga updated promos and discounts, no? Para dyan sa course na yan, so sa mga gusto mag-avail ng promos and discounts, mag-send lang kayo ng email, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung additional na money manifesting technique para sa inyo, guys. Sabi dito, choice. Even when money is scarce, avoid such statements as, I can't afford to buy this, or I don't have that kind of money. They reinforce a sense of lack. It's better to tell yourself, I choose not to buy this at this time. So guys, ibig sabihin nito, itong choice na to, this is choice of words. Mag-ingat kayo sa mga pananalita na sinasabi nyo, okay? So marami ako napapansin dyan, no? Ito yung mga example lang. Pero pag nagbabasa ako ng comment section natin dito sa YouTube, may mga nababasa ko. Kapiksi, palagi na lang ako naghihirap. Kapiksi, palagi na lang ako minamalas. Kapiksi, bakit ang malas-malas ng buhay ko, ang hirap-hirap ng buhay ko. So, yung mga statements na gano'n, mga kapiksi, yun yung dapat na iniiwasan yung sabihin kahit pa totoo. Okay? Kahit pa totoo na nangyayari siya sa buhay nyo, iwasan nyo siyang isipin, iwasan nyo siyang i-reaffirm. Kasi the more na sinasabi nyo siya, the more you're affirming it, the more you're accepting it to be true, and the more it's going to be pushed out in your reality. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi na, ay, wala akong pera eh. Yun yung pinaka-hate kong naririnig. Pag sinasabi na, ay, wala akong pera eh, no? So, even ako, hindi ako nagsasabi na wala akong pera kahit wala akong pera. I don't say it, okay? Pwede ko sabihin na, tsaka na, pagka mas marami na akong pera, tsaka na, hindi ko pa siya kailangan ngayon, okay? Pero wag yung, kunwari may gusto kayong bilhin, tas wala kayong pera, imbis na sabihin nyo na, naku, hindi ko kayang bilhin, naku, wala akong pera. Huwag nyo sabihin yun. Sabihin nyo na, tsaka na, pagka sobra-sobra na yung budget ko, tsaka na kapag ganito, ganyan, okay? Pero, naiintindihan nyo ba yung ibig ko sabihin? Kasi it's a matter of choosing the right words. Your words are your magic wand, mga kapiksi, okay? Again, your words are your magic wand. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, magic wand mo siya. It's being reflected back in your reality. Okay? So, that's why, palagi kong sinasabi sa inyo na pagdating sa pera, ang palagi nyo sabihin, money come to me. Palagi akong may pera and palagi akong nagkakapera. Kahit hindi totoo. Okay? It doesn't matter kung totoo or hindi totoo yung sinasabi nyo, as long as you keep on repeating those words, mga kapiksi, it becomes a belief in your subconscious mind and it will be pushed out in your reality. So, mag-ingat kayo, guys, sa mga salitang binibitawan nyo. Yung mga nagsasabi ng hindi ko kaya. Yan. Wag yung sasabihin yan. Let's say, for example, sa trabaho, hindi ko kaya eh. O kaya sa negosyo, naku, baka hindi ko kaya. Naku, baka ganito, baka ganyan. Yan. So, again, guys, reminder, no? Basta sa kahit anong pananalita, no, nasasabihin nyo, iisipin nyo ganyan, kapag naramdaman nyo na parang negative siya, wag nyo nang ituloy, guys. Ay, hindi. Swerte ako, okay? Yung mga tumataya sa loto, ganito yan eh, tumaya sa loto, tapos hindi nanalo, anong sasabihin nila? Malas naman, hindi ako nanalo. O, diba? Paano ka mananalo sa loto? Palagi mo sinasabi, malas naman. Meron bang nananalo sa loto na malas? Syempre wala, di ba? So, naiintindihan nyo ba yung ibig sabihin ko? So, even if tumaya ka sa susunod, pero may belief ka na malas ka, hindi ka talaga mananalo, mga kapiksi. Okay? So, sana naiintindihan nyo. Kung naiintindihan nyo, comment down below, mga kapiksi. And kung naiintindihan nyo, refrain from using negative words, especially pagdating sa pera, kasi
sinasabotahin nyo yung inyong swerte, no? So, palagi nyo lang sabihin na swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Money come to me, palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Yung mga statements na yan, guys, pag palagi nyo sinasabi, mas mabilis yung ma-attract yung pera sa buhay nyo. Alright? Okay, so comment down below, Sagittarius, if naintindihan nyo yan. And ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.